Merry New Year sa inyong lahat. Ikalawang araw sa 2021. Paano po ba natin na sinalubong ang 2021? Sinalubong po ba natin ito ng panalangin, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos? Natapos na po ang year 2020. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon 2021, tayo po umaasa this will be a much better year for all of us. Mga kapatid, sa ikalawang araw pong ito ng Enero 2021, ay narinig na naman natin si San Juan Bautista. San Juan Bautista sa Adviento, Second Sunday of Advent. Narinig po natin siya nung Pasko. Ngayon narinig naman natin after New Year. Talaga namang si San Juan Bautista ay masasabi nating napakalaki ng papel na ginagampanan para po lalo tigit sa pagpapanibago ng ating buhay at sa istorya ng kaligtasan. At ngayon pong araw na ito, sinimulan po niya ito with a triple denial na hindi siya ang Mesiyas, na hindi siya si Elias, na hindi siya ang propeta o si Moses. Kaya naman ang sabi ng mga sinugo ng mga Pariseo, ay sino ka ga? Hindi ka naman pala si Jeremias, hindi ka naman pala ng Mesiyas, hindi naman pala ikaw ang propeta, bakit ka nagbibinyag? Sino ka? At sinabi ni San Juan Bautista kung tinig sa ilang na nagsasabing, magbagong buhay na kayo. Prepare the way of the Lord. Kaya naman makikita po natin sa ating pagbasa, ang dalawang katangian ni San Juan Bautista. Number one, his self-effacement. Ang kanyang kababaan ng loob. Hindi siya interesado na siya makilala. Ang kanyang intensyon ay makilala si Jesus. He was not suffering from celebrity virus na sabi niya, oo, ako nga. Ako ang superstar. Ako ang dapat niyong tanggapin. Pero hindi yon ang nangyari. Sabagat sabi niya, yung darating na kasunod ko ay masigit sa akin at hindi man lang ako karapat-dapat magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. And He will baptize you with fire and the Holy Spirit. Ang sa akin lamang, ako ay front act, kumbaga sa concert, ako ay kumbaga sa actor, ako ay supporting actor lang. Pero the best actor is coming very soon. Walang iba kundi ang Panginoon. His self-effacement, his humility is there. Nang kanyang sinabi, I must decrease, He must increase. At gayon din po mga kapatid, ang kanyang pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas. Perhaps the greatest asset of St. John the Baptist is the acknowledgement of Jesus being the great Messiah. The greatness of Jesus and His littleness before God is the greatest asset of St. John the Baptist. Kaya naman napakaganda po na makita po rin natin na tayong lahat ay pwedeng maging tanda ng presensya ng Diyos. San Juan Bautista, tanda ng presensya ni Jesus. Tayo po, sa ating mga salita, sa ating mga gawain, pwede tayong maging tanda ng presensya ng Panginoong Diyos. Kaya naman pag tayo po ba ay nakikita ng ating mga anak, kayo po bang mga magulang, nakikita po ba sa inyong mukha ni Jesus? O ibang nakikita sa inyo, sabi, Diyos ko, ano na naman itong nakita ko? Pero sana po, sa atin pong mga ginagawa, sana po ay tayo maging buhay na tanda ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, January 2, siguro po ay tayo ay press na press pa rin ng ating New Year's resolution. Lagi natin binabanggit, I will, I shall, babaguhin ko na ang ating buhay. Pero ang katanungan po ba, nabago po ba ang ating buhay? Mga kapatid, siguro po meron tayong pagkukulang sabagat lagi natin pinapagitna ang ating sarili. Sana po katulad ni San Juan Bautista, huwag natin laging ilagay sa gitna ang ating sarili. Ilagay natin sa gitna si Jesus. Sabagat tanging si Jesus lang magpapanibago ng ating buhay. Instead of saying, I will, I shall, sabihin natin, with the grace of God, with the help of God, I will change my life. Subukan po natin, ngayon po, simulan po natin ang tama ang ating New Year's resolution. Simulan po natin ito kasama ang ating Diyos. Put God at the center of your life, put God at the pedestal of your life, kailanman hindi tayo masisinsay, kailanman hindi tayo mawawala. Sapagkat kasama natin ang Diyos. God who is called Emmanuel, God who is also present with us, will give us the strength to change our life. Merry New Year to all of you. God bless us all.